Kapag yan solar panel na yan, tinabunan ko, mamamatay yung green na ilaw. Ayan, bali demo ko lang itong ating solar power pack. Bali may-ari na nga pala nito. For pick up na siya bukas. May 3 pieces pa tayong solar power pack na gagawin. Ayan, mga may-ari na rin yan. Demo ko lang. Itong switch na to, para siya sa indicator ng battery. Ito okay itong LCD nito. Nagawiri-wiri lang siya sa video pero okay siya. Meron siyang USB port dito. Tapos ito para sa inverter. Kapag inopen mo yan, iilaw tong red na indicator light. Ibig sabihin, open na yung inverter. Ito naman green para yan sa solar. Testing natin mamaya. Pero itatry ko muna yung output ng AC sa electric fan. Yan, bali may electric fan tayo dito na 75 watts. Ito nga palang inverter nito ay 300 watts na MSW na inverter. Try natin saksak tong electric fan na naka number 3. Ayan, working naman siya. Yung mga LED lights niya, okay siya. Sa video lang kasi siya nagbiri-biri. Ayan. Number 1. Number 2. Number 3. Yung order nga pala ng isang client natin ay may kasamang solar panel. Ayan. Bali yung binili nating brand ay Solar Homes na 100 watts. Bali ito yung kanyang cable. Kapag kinabit natin siya dito sa ating power pack, iilaw yung green na indicator light. Ibig sabihin, kapag umilaw yung green na indicator light, charging siya sa solar panel. Ayan, umilaw yung ating green indicator light. Yung solar panel naman siya ay nagkakarga lang naman dito sa ilaw kahit gabi. Kaya umilaw yung indicator light natin. Dito naman sa ating charging port, ito yung para sa solar panel, dito naman yung para sa AC na charging. So kung kahit walang araw, pwede tayong mag-charge gamit yung outlet lang natin sa bahay. May kasama na yung charger. Ayan. Yung green na ilaw, indicator light siya na may solar. Yung red para sa inverter. Itong i-demo natin, tatabunan ko yung solar panel kung gabi na. Okay lang naman kahit iwan mo nakasaksak yung solar panel, wala namang problema yan. Tatabunan natin solar panel, makikita nyo mamamatay yung green na ilaw. Ayan, nung tinabunan ko yung solar panel, namatay yung green na ilaw. Kapag inalis ko yan, iilaw yung green na yan. Ayan. So kapag gabi, mawawala yung ilaw na yan o kaya kapag hindi nagkakarga yung solar panel. Ayan, kung makita nyo namatay yung ilaw. Balik natin, umilaw. Ayan. Bakit daw kailangan mag-DIY kung marami naman nabibiling mura? Ito, na-explain ko na ito dati. Ito kasi mga tinitake into consideration ko kapag gumagawa ko ng power pack or bibili ng power pack or power bank. Unang-una, battery. May 4 na klase ng battery kadalasan na ginagamit sa market. Ang lead acid, mababa ang life cycle niyan, mabigat yan, at yan ay may battery fluid sa loob. Next, lithium polymer. May example ako dito. Ang battery nitong power bank na ito ay lithium polymer. Paano ko nasabi? Kasi ayan, kitang-kita yung indication ng bloat. Ang problema sa mga lithium polymer ay madalas siya nagbo-bloat. Yan, common issue sa lithium polymer, bloating. Pangatlo, lithium ion NCM type. Ang lithium ion NCM type, mataas ang kanyang energy density. Sa tatlong lithium ion NCM, makakabuo ka na ng 12 volts compared sa LFP na LiFePO4 na lithium ion. Kailangan mo ng 4 na piraso para makabuo ka ng 12 volts. Ayan. Pero ang common issue lang sa mga NCM type, mayroon siyang thermal runaway. Yung kanyang issue ay kapag kunwari nagkaroon ng problema yung isang battery, mapuncture siya, mabilis siya na umaapoy, tapos nadadama yung ibang battery. Kaya pag nasunog yung isa, mabilis na masusunog yung mga katabing battery. Yung next naman, itong LiFePO4. Kagandaan sa LiFePO4, mataas yung kanyang life cycle. Makunat din siya. Kaya niya malubat up to 80% ng depth of discharge niya. Isa pa sa tinatake into consideration ko kapag bumubuo ako nitong power pack ay yung internal resistance ng battery. Kasi kapag ang isang battery, mataas na yung internal resistance niyan, kahit pasabihin natin na 3,000 cycle yan, kung mataas ang internal resistance yan, baka yung cycle niyan aabot na lang ng 2,000 or 1,000 cycle. Isa sa mga common na matataas ang internal resistance sa market ay yung mga old stock na battery or yung mga used na battery. Kaya kung may makikita tayo sa Shopee or Lazada na mura, mataas ang kanyang milliamp hour or mataas ang kanyang watt hour, mura nga siya pero hindi natin sure kung yung battery niya ay mababa yung internal resistance or mataas yung internal resistance niya. At isa pa, tinitake into consideration ko rin itong BMS na ginagamit ko. Ayan, Dali BMS. Ang gamit nga pala nating charge controller dito ay MPPT. May dalawang klase kasi ng charge controller sa market. Yan ay PWM at MPPT. So, ang pinakamagandang klase ng charge controller, syempre MPPT na yan. Itong charge controller natin, kaya niya ng max capacity na 100 watts.